balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ng maangas na si Elijah First kalaban si Jose San Martin, kung saan mga idol kaagad po nagpalitan ng malalakas na kamao ang dalawang fighters sa ibabaw ng boxing ring. Pero parang turo itong si San Martin mga idol, pinapagpag lang nito ang malalakas na suntok ni Elijah First. Pero biglang humina si San Martin matapos bumagsak sa body shot ni First, pero tinawagan lang ito na low blow. Bagamat matibay talaga si San Martin, pinulbos nito si First sa mga sumunod na round. Nakakatawa lang talaga dito mga idol, talagang nahirapan talaga si First sa maliit na si San Martin. Pero kagaya sa ina-expect natin mga idol, panalo pa rin si First sa scorecards ng mga judges. At ang masasabi lang natin dito sa performance na pinakita niya mga idol, kalimutan mo na ni Elijah First ang paglaban sa mga top boxer sa 122 pounds. Kagaya ni Casimero, Inoue at Luis Nery, talagang delikado siya sa mga laban na to. Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging live nga po ni Brian Norman Sr., pinaliwanag nito mga idol bakit umayaw sila sa naging offer na $1.5 million ni Eddie Hearn para labanan ng kanyang alaga na si Jaron Ennis sa isang unification fight sa 147 pounds. Aniyan ni Norman Jr. mga idol, maganda daw pakinggan ang numbers na 1.5 million na offer sa kanila ni Eddie Hearn, pero hindi daw alam ng lahat mga idol, hindi daw talaga buo ang maibubulsan nila na purse money. Una nga daw dito mga idol, kakaltasan ng top rank promotion ng 25% ang 1.5 million. Ito dahil lalaban si Norman Jr. sa matchroom promotion ng Eddie Hearn. Magbabayad daw sila sa top rank dahil nakakontrata sila kay Bob Arum. At kakaltasan pa daw ito mga idol ng 30% para sa coach, training at management fee. Kaya ang total daw na makukuha nila mga idol ay nasa 810,000 lamang. Humihingi daw sila kay Eddie Hearn ng dagdag na 500,000 pero hindi na daw sila sinagot mga idol. Well, para naman sa atin mga par, nakakatawa talaga ang grupo ng WBO champion na si Brian Norman Jr. dahil masyado nilang pinepresyon ang kanilang sarili sa laban nito kay Jaron Ennis. Malaking pera po mga idol ang $1.5 million o kahit 800,000 naman makukuha ni Norman sa laban nito kay Ennis para sa kagaya nito ng isang prospect at ngayon pa lamang nakilala sa boxing sports. At isa pa itong elevated champion ng binitawan ni Crawford ang titulo. Sinasabi natin sa lahat mga idol, ang 800,000 na makukuha ni Norman sa unification fight kay Ennis, hindi nito kayang kitain sa tatlong laban ni Norman sa top rank promotion. Walang chance na magbayad si Bob Arum ng ganito kalaking halaga kay Norman dahil ang regular lamang na kinikita nito ay $150,000. Ipagpalagay natin mga idol na kampiyon na ito ngayon, posibleng bibigyan siya ni Bob Arum ng increase hanggang 250 to 300,000. So imagine mga idol kung ilang laban ang pagdadaanan ni Norman bago niya kitain ng 800,000 na malinis na kikitain niya sa laban kay Jaron Ennis. Ilang suntok pa ang kanyang kakainin at panganib na masilat sa laban kaysa sa opportunity na maging unified champion at masilat ang isa sa malaking isda na si Ennis sa boxing sports. Iba na talaga mga idol ang boxing ngayon. Sa mga panahon na hawak ni Manny Pacquiao ang WBO title, na hawak ngayon ni Norman Jr., ni kailan hindi talaga nag-inarte si Pacman sa mga bigatin na laban, lalo na noong hinamon ni Boss Manny si Miguel Cotto para sa WBO title fight sa 147. Tumanggap ng pikat si Pacman para matuloy ang laban, pero sa ngayon mga idol, prospect pa lang si Norman pero choosy na ito sa bakbakan.